Kaya kayong mga moron na mga troll, napahiya na naman kayo. Bakwet. Sabi nga ni Harry Roque, bakwet. Si Ike Losada. Bakit napahiya na naman ang mga troll na mga magagaling? Magagaling mag-akusa. Yung mga frustrated broadcaster na mga nabasura. Mga kaibigan, anong sa inyo? Meron pa kayong mga sexual mga issue, mga hindi raw nagbabayad ng buwis. Meron pa isa nagmamagaling na kulamnista na maraming napapaniwalang gago May pa-Hungary pa Ano ngayon? Saan kayo ngayon? Lana. Pahiya na naman. Ang tagal na ninyong mga nawala ng kredibilidad, nagsisipagsalitaan pa rin kayo, nagsisipagsulatan pa rin kayo hanggang ngayon. Makapagsip-sip lang kayo. Pwe! Kaya saan? Pinagbasihan ba sa usapin ng prangkisa yung mga pinagsasabi ninyo? Kesyo kami tinanggal ng ABS-CBN Sumakay na hindi ba? Ang issue, prangkisa. O di napahiya kayo ngayon. Ikinonsidera ba yung mga pinagsasasabi ninyo? Sa renewal ng prangkisa? Wala. Belat. Kakaya, no? Kung mga umaste, kung mga makaaste, mga veteran journalist, columnist, Manila Times, leche. Ang bababaw ng utak nyo. Pinabababa ninyo uri ng labanan. Yan, yung mga gawa ninyo, yan na nagpapakilala kung anong klase kayong mga tao. Kamukha nyo lang yung troll na mga walang kwentang pagkatao. I'm sorry, my love. Stoffel kayong lahat. Napahiya sila. Nakakahiya. Sabi nga ni Ate Glow. Nakakahiya. Mga dumidiskurso sa Facebook no yung mga ganito mga taxibation, mga ganyan. YouTube, kumikita fake news Takin ninyo, may sexual scandal. Mga sa empleyado. Sinaman Hindi naman yun ang pinag-uusapan, sinama ron. Ano tawag nyo sa mga pinag-uhugutan pa ng troll yan, Ay na, tawag mo rin sa mga yun. Mga patay gutom. Patay gutom, mapag-usapan sila. Yan ang ng troll di ba? Mentalidad. Di napahiya kayo ngayon. Kawawa naman sila, no?
Yan ang kaibahan ng lapid fire. Kolum. Hindi naman kolum yan, kulam yan. Columnist. Kulamnis. Hindi ba, no? Kaya, no? Approve. Second reading. Naggagawad ng provisional franchise to operate. Pinakinggan ba yung mga sexual kung ano-anong issue? Wala eh. Bakit? Ang tawag dun, rule of law. Mga patay gutom na sumikat overnight. Walang puhunan kundi mambuli. Yun ang investment nila, no, ha? Paano sila, ika nga po, nag-i-establish ng credibility. Palibasa, daming bobo na ang gustong paniwalaan yung pabor sa paniwala nila, alam nila yun eh. So nagpapaka-idiot na sila, sumikat lang, Nasaan ang kredibilidad dun? Yan ang sinasabi natin eh. Puro kayuhin eh. Puro kayuhin, doropot. Magbabalik po ang laging nagkakatotoong pagbabalita ng Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. So, asan ngayon yung issue ninyo? Isinama ba na pagbasihan ng Kongreso yon? Hindi. Bakit? Kasi walang kaugnayan eh. Ganito, rule of law, para sa mga gago, ang proseso, kahit saan ganito. Halimbawa, punta ka sa korte, di ba? Ito malinaw. Hindi ito pagdunong-dunungan, totoo to. Kahit sinong abugago, tanungin ninyo. Pag ikaw, kinasuhan ka ng murder, sa hukuman, may kaso ka na sa hukuman. Halimbawa, murder ang kaso mo. Ano gagawin sa'yo? Lilitising ka. Hindi ba? Ngayon, saan kang kaso lilitisin? Ba di siyempre, dun sa kasong isinampa sa'yo na kasong murder. Ganun yun eh. Di ba? Ngayon, pag ikaw ba nililitis na ron sa kasong murder, mga idiot, ito pakinggan ninyo. Simple lang ito. Ito hindi nangangailangan ng talino dahil ito'y common sense. At ang tawag dito ay rule of law. Lilitisin ka ba, bang nililitis ka ba sa kasong murder, pwedeng magsalita kung sino mang pauupuin doon sa witness stand. Sasabihin niya, yang si Pedro na kinakasuhan ninyo ngayon, nako, ang daming inasawan yan. Di ba? Pwede mo ba sabihin yun? Baka maano ka. Anong tawag mo ron? Mareprimand ka, may tawag sila ron eh. Contempt. Mako-contempt ka. Kaya yung mga pigsasabihin ninyo, mga hindropot kayo, contemptus yan. Iko-contempt ka ng court. Bakit? Wala sa lugar yung sinasabi mo. Hindi pinag-uusapan sa akusado na nasa hukuman ang ibang kaso maliban sa murder. Kaya hindi mo pwedeng ungkatin doon, estapador yan eh. Ba't mo sasabihin yun?
no, kinalaman nung sinasabi mo, tatanungin ka ngayon, mamimilipit ka na pag tinanong ka. Teka muna, ano yung mga pinagsasabi mong yan? Babanatan ka na nung abogado. Anong sasabihin sa'yo? Saan mo na, ano kaugnayan yan dito sa kasong murder? Sige nga. Oh, meron ba? Wala na. Maswerte kung palayasin ka lang. Mga kaibigan, di ba? Baka i-contempt ka. Oh, pag kinontempt ka, pwede ka ipakulong ng judge. Kaya kayong mga gago, kayo nagpapaniwala sa mga nagsisipagsulat ng kung ano-anong issue na ang pinag-uusapan sa issue ng ABS-CBN ngayon ay yung franchise. Ngayon, may iba ka palang kaso. Nasaan yung demanda nun? Nandun sa ibang korte. Doon ka pumunta. Sa korting yun, tumistigo ka ron. Gago. Di ba? Kung may kaso mga iba yan. Wala akong kaso mas lalo kang gago. Wala palang kaso yan ano pinagsasabi mo? Malayo yan sinasabi mo dito sa kasong murder. Kaya nandito ngayon tong akusado at nililitis. Kundi ka tarantado't kalahati. Tama hindi? Tama. Kakaya. Nakakaya. Ang mga hindaropot. Sip-sip buto. Patay gutom. Sumikat at mapwesto. Yan ang Ako, may pwesto ko, halimbawa, hindi ko kayo kukunin. Kasi imbes na makatulong kayo, nakakasira kayo. Hindi lamang, sa inyo kasi, ito kasi mga hayop na ito, hindi baling makasira Ang importante, mapabuti sila sa pagsisip-sip nila. Kaya nila ginagawa yan, nagsisip-sip sila. Hindi ho ba? O di ngayon, pahiya kayo. Asan kayo ngayon? Ito yung sinasabi ko. Ang issue is franchise. Kung meron kang issue, alam mo, ang ABS-CBN, merong mga tuntuning ipinatutupad, halimbawa, ang gobyerno para sa prangkisa. Sabihin mo kung ano yung nilabag nila ron. Hindi sasabihin mo may sexual harassment. Hindi kami binesinueldoan, tinanggal kami sa trabaho. Wag niyong isakay dito yan. Kahit kanino, wag niyong gagawin yan. Dahil yan ay masama. Nakakasira yan. Lalo na sa mga walang muwang. Na mahahawa dyan. Sipin mo, kung ikaw may anak, pinagsisikapan mo, mapag-aral ang anak mo para magtamo ng karunungan o magkaroon ng magandang pundasyon sa karunungan, kaalaman, upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Pagka ganyan na ho ang lipunan natin, sipin mo, puro lahat ng gustong dumikit sa presidente, walang hiya. Dapat kayong mabahala. Halimbawa, gustong magpasiklab nung nagpapanggap na namimigay ng bigas. Diba? Gusto niya halimbawa. Pagkatapos napakasama ng record nitong taong ito. Baka sabihin nyo, hindi, wala namang kinalaman yung record niya sa bigas Ibang issue yun kasi
Yung bigla ka na lang susulpot, yan din yung mga troll eh. Bigla susulpot, tapos ang gusto nila, mas maging kapanipaniwala sila kaysa sa mga marami ng pinagdaanan at kasanayan. Di ba? Mas marunong ka pa dyan. Pero hindi mo naman ginagawa yan. Alam mo, bilib ako ngayon sa mga hayop nito. Nung araw kasi, pagka nagkamali ka ng konti, ng paniwala mo, at nabuko ka, nakakahiya eh. Dapat ano ka, apologize ka ng konti. Di ba? Para masabi ng tao na lahat naman ng tao nagkakamali. Di ba? Pero ngayon hindi. Itong nagtataguyod ng mga kahayupan sa social media at saka itong mga ilang kaalyado, umaalyado, nagsisip-sip boto sa Pangulo sa iba't ibang paraan, masamang paraan, ang ginagamit nila, ang ini-employ nila na pamamaraan. Mga kaibigan, ito yung mga ano to eh. Walang karapatan to, kaya huwag na kayong magtaka kung mayroong mga ganyan. Dati niya ako ron eh. Meron pa nga isang bakla, di ba? Si Chupot, yung Supot. Ang yabang nung araw nun. Yung Jobert Sukal dito. Sinibak pala ng ABS-CBN yung programa nun eh. Wala na pala yun eh. Lintik ang kayabangan ng mga kaibigan, Ngayon, ano? Para siya makagante sa ABS-CBN sa pagtanggal sa kanya, nakiki-Duterte ngayon. Nakikibanat doon sa mga artista na nagpapahayag ng kanilang saloobin. Ikaw, Chupot, Jobert Chupot, wala kang karapatan na magsalita sa ganitong issue. Sa panahon na ang pinag-uusapan ay issue at prangkisa ng ABS-CBN. Huwag mong isakay yung pagkatanggal sa'yo dun sa issue ng prangkisa. Gago. Sour graping kayo. Wala naman pala kayong masasabi tungkol doon sa prangkisa na nagsisipagsalita. Para ano? Mapansin kayo. Para makahanap kayo ng kakampi. May kaso ka pala dyan Tinanggal ka pala dyan ba't hindi mo dinimanda? Gago. Bakit ka makikihalubilo sa issue ng politika? Yung mga hayop na yan, yung ibang nasa entertainment, di ko naman nilalahat Marami naman akong kilalang matino dyan Pero itong mga punyetang ito, wag nakikialam sa issue ng politika. Ngayon, hindi nyo alam yung pinapasok ninyo. Yun lang, paghalungkat sa mga buhay ng mga artista, mga hayop na ito. Kung pulutanin yung mga artista, akala mo, wala nang mga kaluluwa yung mga tao Kung siraan Mga kaibigan lahat binubulat-lat Hindi ba? Pagkatapos, nitong mga bandang huli, kung napapansin ninyo, marami dyan yung mga pipitsugin na yan. Nakikihalo na sa politika. Nakikisip-sip na sa mga politiko. Paano? Bakit kayo nagsusulat ng tungkol sa politiko? Entertainment yung mga pinagsusulat ninyo. Sa entertainment kayo section nakalagay. Ba't kayo nakikihalo sa politika at ginagamit nila sa image building yung kanilang mga entertainment column para purihin yung mga gagong politiko. Lalo na mga magnanakaw.
Nawala na kaayusan eh. Alam mo nung araw, meron na rin mga bakla na entertainment, columnists, o writers, pero mga disente, yung mga inabot ko. Ngayon, walang hiya na eh. Paninira na talaga ginagawa eh. Yan. Yan ang klase ng pagbabalita nun si Chupot. Ha? Magpatuli ka muna, gago. Nakikihalo ka na naman sa politika, wala ka nang programa. Tapos, yung pagkatanggal sa'yo, inihahalo mo rin sa issue na naging amo mo. Di wala kang utang na loob, gago. Kung meron ka mang issue against do sa former, kung yun naging employer mo, abay, meron venue para dyan. Ano yun? Punta ka sa labor. Labor case yan eh. Mga kaibigan. Hindi ba? Doon ka maghabol. Ba't ka yung nakikihalubilo sa sinasabi ng Coco Martin, kesyo kilala ko, hoy. Marami ko alam anya kay Coco Martin. Ganyan naman kayo eh. Hayop kayo eh. Ano kung marami kang alam? Bastos. Di ba mga bastos yan? Ano kaugnayan nun? Hindi niyo ba alam masama yun? Ha? Nasa Biblia yun. Huwag mong isisiwalat yung lihim ng tao. Hindi bale kung public official yan, nagnakaw yan. Okay lang yan eh. Mga kaibigan, pero personal na buhay, sinisira ninyo yung mga tao. Sino ba kayo? Para. Sino ba kayo? Mga kaibigan. Sipin mo, nawalan siya ng tinanggal siya. Kasi yabang-yabang mo eh. Lahat ng tao sinisiraan mo eh. Mga kaibigan, ba't di ka humingi ng tulong doon sa dating nagbibigay sa iyo kay Arne Enriquez tsaka kay Jinggoy? Di ba? Yan sinasabi lang natin. Kala mo ito mga walang, alam nyo nung araw, hindi pa, maraming entertainment columnist akong kilala, editors, writers, bading. Pero hindi katulad nito mga to. Mga kaibigan, mga respetado yun. Kasi, hindi nila ginagamit yung pagiging bakla nila para lang ma-connect yung isinusulat nila sa publiko. Diba? Pati mga lengguwahe nila, hindi ganyan yung ngayon. Iba. Mga disente. Marami ako nakilalang ganyan. Kaya yun, nire-respect. Si Pabatini na lang. Nagbo-broadcast dito, di ba? Si Pabatini, kahit ganon, hindi bastos na tao. Wala siyang sinasabing gumagawa, nagsasabi siya ng chismis, pero hindi masasama yung choice of words niya. Hindi nakakapsira doon sa tao. Mga kaibigan. Kasi maraming paraan yan eh. May paraan yan eh. Ngayon, kung public official yan na nagnakaw, karapatan mong gawin yun. Pero, yan, ito, sinasabi ko, dinudugtong-dugtong ko na. Mga kaibigan. Kasi, nakakabuisit eh. Nawala tayo sa issue eh. Pinepersonal na yung mga may-ari, kahit ba walang yayan eh. Sabi mo, hindi nagbabayad ng buwis. Pumunta ka sa BIR. Pag yan napatunayan mo, magkakaroon ka pa ng reward eh. Di ba lahat ng mga merong ganyang kampanya ang BIR? Kapag ka ikaw, merong na-provide na information, evidence, laban sa isang tax evader, yan, mga negosyanteng malalaki,
Ha? Bibigyan ka pa ng reward eh. Ba't di kayo nagpunta ron? Yan ba dyaryo? BIR ba yan? Yan ba social media? Yan ba ang venue? Hindi yan. Kung may kaso, yun ang kaibahan eh. Pag nasa media ka, bago mo ilabas yan, yung sinasabi ninyo, tax evasion, hindi nagbabayad ng buwis, meron ka ng pinagbasihan. Halimbawa, may nag-file sa kaso. Pwede mo ba sasabihin lahat eh? Ito si ganito, ganito. Ito si ganito, ganito. Eh, asan yung pinagbasihan mo? Yan ba nagkakaso nung yung sinasabi mo, yung inaakusa mo sa tao? May kaso ba siya nun? Sige nga. Oh. Yan ang kawalangyaan sa media eh. Pinayagan eh. Pati mga baboy na kung sino-sino lang. Oh. Nakakapagsulat, mga kaibigan. Ha? Kaya nababoy yung industriya. Oh. Hindi kayo magiging effective sa ganyan. Hindi yan ang paraan. Oh. Kung walang issue itong prangkisa, sige, bumanat kayo. Pero siguraduhin ninyo. Kaya nyo inaabuso yan, nakita nila kasi may mga troll. Ba, lumulusot ito lumulusot Oh, nakikisakay na rin sila roon. May mga gumagawa pa ng video, nasusuka ako mawalang galang na. Hindi kami pinasweldo mga tinanggal kami sa trabaho. May kaso nga kami sa level. Eh, yun pala naman eh. Ano kinalaman sa prangkisa nun? Pwede ka bang pumunta sa korte? Oh, ito. Kaso nito, murder. Ikaw, testigo ka. Ano masasabi mo doon sa kasong murder? Di kasi yan, mayabang yan eh. Baka galit ka lang dito. Kahit sa korte pagka may galit ka doon sa tao, hindi tinatanggap yun. Pagka na-approve na ikaw, titistigo ka dahil may galit ka rin sa akusado, hindi pwede yun. Malamang, hindi tatanggapin ang iyong testimony sa husgado. Yun ang rule of law. Ngayon, kapag yung mga ginagawa ninyo, yan ang rule of law, eh wala na tayo. Wala na tayong batas na susundin. Tandaan ninyo, tayo, may gobyerno, may batas. Ang tawag dyan, we are, sabi nga nung sa English we are a government of laws and not of men. Iyan yung essence ng rule of law. Katulad niyan, napahiya kayo. Kontra-kontra kayo sa prangkisa, yan, binigyan tuloy. Bibigyan yan. Kasi wala kayong nag-hearing na ito sa Senado kung matatandaan ninyo Wala silang naipakitang proof. Ebidensya, basihan, na merong nilabag ang ABS-CBN. Tsaka ito, tandaan ninyo. Pag yung issue sa prangkisa na yan, pinalala nyo, gusto nyo lumala, maraming sasabit na talagang violation ng franchise. Binigyan ko na kayo ng example, di ba? Ang batas, halimbawa, isa dyan, ikaw nag-ooperate ng station. Sa Maynila, dapat, sa Metro Manila, allowed ka lang ng 1 AM, 1 FM. O kung may TV ka, allowed yan. Isa-isang franchise yan. Bawat channel may franchise yan. Bawat kilohertz, megahertz, merong franchise yan. Mga kaibigan. So, bawat
frequency na nasa iyo, ang entitled ka lang, frequency ng AM, isa. Frequency ng FM, pwede mong pagsabayin yun. Isa. Tig-isa. TV, pwede yun. Tig-isa. Sige. Kalkalin nyo yan. Yan ba nasusunod o hindi? Nasabi ko lang, ha? Yan ang bibira. Hindi yung hahaluan mo yung prangkisa, eh. Mga prangkisa pinag-uusapan, di doon ka sa violation ng franchise pumunta, hanapin mo yun. Pero kung wala ka nun, tapos sasabihin mo, may sexual harassment, may kumpanya sa Hungary, gago kayo. Ano kinalaman sa prangkisa nun? Ano kinalaman sa prangkisa nun? Labor case. Kung tinanggal ka, dapat nagdemanda ka kung gusto mong maghabol. Kung sa palagay mo naapi ka, naagrabyado ka, meron niyang proper forum. Naintindihan nyo na kaya? Para rin sa mga gago, sa mga tabogo. Kaya na naman kayo. Hindi po natin, huwag kayong magkamali, baka akala ninyo dinidiscourage natin ang public opinion. Yan pong public opinion, number 1 yan. Kung tama ang paraan mo sa pagbibigay mo ng opinion. Kung naiintindihan mo yung pinag-uusapang issue, walang problema, mag-opinion ka hanggang gusto mo. Pero pag yan, wala ka naman naiintindihan doon sa pinag-uusapan, tapos hahaluan ninyo ng pagmumura, hindi kasali yun. Wala yun. Walang bearing yun, kumbaga. Di ba? Minus pa yun. Doon sa nagsasalita nun. Sinasabi ko lang, kasi itong ang bansa natin nga, sabi nga natin, hindi ito pwedeng magparamihan ng opinion. Paramihan ng mambubuli, hindi pwede yun. Yung sinasabing, we are a government of laws and not of men. Anin niyang opinion na ganyan, basura yung opinion niyo. Hindi naman opinion actually yan, kaya nga tawag, bullying eh. Mga kaibigan, malaki pagkakaiba ng opinion sa pambubuli. Malaking pagkakaiba yun. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ma-distinguish yun. Mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Si Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Alam mo ba yung kantang yun, Ariel? Solitaire. Ito naman si Norman Caballo, madalas to sa Solitaire Hotel, casino. Ano pala yung Soler? si Times 100 yan eh. Tawag pala dyan sa casino. At saka ng mga iba na kasama niyan, si Times 100 yan. Pag yan niya, may hawak na 100,000, 10 milyon sa kanya yun. Times 100 nga po, mga kayo. Kaya pala siya tinawag na times 100. Doon naman sa
Meron ako naalalang kasabay ko nung araw nagsisimula kami. Mga bago pa lang tayo. Bantay. Ngayon, Lou Rolls na siya Dati, Jose Feliciano siya Pero si Bobby, nakita ninyo, bagay sa kanya lahat ng kanta, di ba? Kahit ano, ang hirap gawin may falsetto, di ba? Laki ng boses, pagka yung mga mga stylistics, mga Blue Magic, mga kaibigan, di ba? Bagay na bagay sa kanya. Yan, pati ang napakinggan ninyo, pwede siyang, iba talaga ang isang entertainer, nasanay sa banda. Kahit yung mga singer, pag yan, nag-solo, ang galing yan. Pagka yung dating singer sa banda, nag-solo, ang galing yan, mga kaibigan. Pinakamagandang training ng isang kumakanta, banda talaga sa totoo lang. At ngayon, pakinggan naman natin sa kanyang original composition, mga kaibigan. Hindi ito kamukha nung ibang na iparinig na natin, na awitin ni Charlie Fry. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan ninyo ang kanyang original composition, mga kaibigan, na ang pamagat ay kung pwede lang sana, isang original OPM na kanyang nilikha, sinulat at inarrange, at kanya ring inawit. Pakinggan natin ang awiting Kung Pwede Lang Sana mula kay Charlie Fry. Tahimik ang mundo, hindi ganon kagulo, sariwa ang hangin, simple lang ang pagkain, at maraming panahon para sa mga minamahal. Waring Diyos ay tumugon, ibinalik tayo muli sa kahapon. Kung pwede lang sana ay ganito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang sana simple lang ang lahat, bawat tao'y nagkakaisa. Kalusugan mahalaga sa isip ng bawat isa. Lumang gawin nalimot na, hinaharap ang bagong umaga. Ito na ang bagong daigdig, bagong mukha, bagong lahi. Hindi na Diyos at salapi, at ang tanging naghahari ay pag-ibig. Kung pwede lang sana ay ganito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang sana simple lang ang lahat, bawat tao'y nagkakaisa sa gawa, sa salita, pag-ibig sa kapwa. Buhay ay kay saya, mistulang paraiso sa lupa. Kung
ganito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang, sana simple lang ang lahat. Bawat tao'y nagkakaisa lang. Sana ay ganito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang, sana simple lang ang lahat. Bawat tao'y nagkakaisa. Ayan no, eto may kwento pa nga si Jun Nung una raw laban niya tayo ni Nonito Donaire, hindi niya ma-recall, sa Guam. May laban din si katropa nating People's Champ Manny Pacquiao sa Guam, Laban ni Manny, laban sa isang Thailander, pero nakasuot sila ng headgear. Ano ba yung laban na yun? Si Jun pala ang kumanta ng Philippine National Anthem doon sa Guam. Ano yan? Bago yung laban ni Manny, tulog daw na nakatayo yung kalaban Nakatayo pa lang, tulog na Mga kaibigan, ayan kwento ni Joe, may ano pala, nakasama niya na rin si Manny Pacquiao, matagal na raw yun. Si Vanessa Rivera, nanonood po. Rogie Tortal Aquino, na hindi natin alam, taga Cebu ito Cebu naka-base. Isa palang magaling na artist ito. Si Cheryl Belen, ng Antioch, California. Noli Jacinto, Lourdes Simon Sigua, Greg Belus, nabanggit na natin si Greg. Oldies but Goodies, isa rin musician. Si Ted Noriega di Makulangan. Paulman Ponsal sa Dubai ay nanonood po. Willie de la Cruz, Nesitas Ceruelas Pabros ng Spain. Si Nixon Nang Torres, nanonood po kasama si Mary Jane sa New York. Si Oswald Cortez Santos Jr., Victor Dalit, si Tomo Dachi Walter, si Teodora Alcairo, Samahan May Bay sa Amerika, Junior Dal ng California, Reginald Santos, na madalas daw nanonood po sa atin, si Krisher ng Los Angeles, Pampanga, si Kagawad Eliana Eliasar Kalonsag, at si dating chairman Boy Kalonsag dyan po sa Santa Mesa, si Manuel, si Hans Queenie, Reynaldo Acosta from New York, nanonood po. Si Gerardo Retirba, si Concepcion Ison Chulbo, Pedro Penduco, Cherry Noblezada, Ompo Bermudez, Romeo Salazar ng Riyadh, Saudi Arabia, si Jose Joy Asuan Belen, Ronald Ponasier, kapatid po yan ni Hector Ponasier, si Romel Centeno, si RJ Rivera, Arnel Mercado ng Winnipeg, si Santiago Abesilla Elecho, ayan po Rogelio Alfonso, Elizabeth Dungo, ayan Edgardo Lim ng New York,
Melvin Garcia, Reginald Santos, Jason San Pablo. Ayan. Si Rem Lial Agumbay, ha? Ang pamilya Agumbay, si Ginoong Marciano Agumbay, ha? Diyan sa Antipolo, nanonood sa TV. Oh, si Rainier Guzman. Yan. Si Raul Villanada na ating katropa. Si Crisiel ay binabati ko, ang aking pamangkin na magaling mag-gitara yan. Minsan pa, ipipicture natin sila rito. Alfredo Ramos. Si Cesar D. Soriano. Si Cesar, hindi Soriano. Mga kaibigan, gusto niyo ng franchise? Imbestigahan niyo yung UNTV. Tsaka yung radio station na ginagamit ni Eli Cuyucot Soriano. Oh, pwede ba yan? Pwede ba yan? Balita natin nabili na raw nila yan. Totoo ba yan? Oh, ang tanong, transferable ba ang prangkisa? Ayan ang sinasabi natin. Si Jerry Lim, Manolo Pascual. Si Jerry Lim, katropa natin yan. Oscar De Jesus. Leofin Tanaleon, Bella Salidor Privado Regencia, sa Kuwait. Silvio Lugarte. Ray Mendoza, nanonood po from Baltimore, Maryland, USA. Si Chris Calonso, gabi-gabi nanonood daw. Mula sa Taguig, nabati natin at ang kanyang buting may bahay, si Lizelle Calonso. Ayan, ng Taguig. August Johnson, Brenda Espeleta. Maganda na kayo sa buwelta ng Meralco. Lintik daw, ang dami nang umiiyak. Si Cesar Alvarez, Chester De Leon, Nimpa Olaveria Cristobal. Si Lian Zhu Howarang ng Doha, Qatar. Ayan, Arnel Garcia. Si Chester De Leon. Binabati natin ang kanyang may bahay, si Gian De Leon. Arnel Ganya. Taga Hong Kong po ito. Si Francis Bax, isa rin pong veteran musician, folk singer. Derek Barry. Si Rachel Dolor ng Roma, Italy. Si Radex Gonzales ng Paramount, California, USA. Si Leopin Tanaleon, nabanggit na natin kanina, taga Canada yan. Si Dena Abiera Carpio. Si Alex Camacho. Martiniano Santiago. Ayan. Rogelio Alfonso. Edwin Javier. Si Silvio Lugarte. At saka yung kaibigan natin, si Jungkul sa Kolyao. Mga kaibigan. Kakaibigan niya yata to, kamag-anak niya. Si Jungkul Kolyao, mabait yan Tropa natin yan Si Nixon Nang Torres, nabanggit na po natin. Clarissa Luna Santos. Si Mark Hill
Idenol o Idanol, ha? At ang Idanol family, binabati po natin, mga kaibigan. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan